Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. At naglagay pala ako dito ng screen guys kasi laging hinuhulog ng pusa ang mga pots na nandito. Gaya nga nitong aking ice plant Kakaripat ko lang yan guys kasi nahinulog. Naka-recover na sana ito, hindi na masyadong kulubot nung nakaraan. Pero hinulog nga kaya yan. Sisimula na naman siya ulit. Ang gagawin natin today is pupugot na naman ako kasi nga meron akong plants na yung gusto kong pugutan dati ay pupugutan ko na ngayon dahil kailangan na din talaga nila ng pugot. Let's start! Unahin ko na ng pugot itong si Akuho guys. Ayoko sana siyang pugutan kaya lang meron kasi siyang baby sa ilalim at feeling ko konti na yung nutrients na nasa soil nito kasi nga ang ginamit kong soil mix dito ay mostly rice hull. Meron naman itong Nutri-Coat kaya lang mas importante pa rin talaga yung maganda yung quality ng soil na gagapangan ng roots kaya ipugot ko na lang siya. Matagal ko na itong gustong pugutan din talaga pero nagdadalawang isip pa ako. Yan. Clean cut. May mga millibug siya guys. Sprayhan ko lang para mamatay na yung mga millibugs na nandyan. Laki na niya guys talaga. Ano na to siya? 8 months na ata ito sa akin. Galing ito kay sa Jenjen CNS Benguet. Hindi ko pa rin alam kung ano ang ID nito guys. Ayan, ganyan siya. Kapag mag-stress, medyo mag-pink-pink yung kanyang rosette na parang neon, ganun. Hindi ko pa rin alam yung ID niya at kung alam nyo, paki-comment naman sa baba. So, ibihead ko na rin siya at meron kasi itong baby. Ayan, nakita nyo ba? So, ipugot ko na. Hindi naman yung pinaka dito. Dito lang ako banda kukuha. Sa taas. Gusto kong ganito na succulent sana. Yung from the bottom, mayroong dahon. Pero, matangkad na kasi siya. At para maparami na rin natin. Alisan ko lang ng konting dahon. Marami na naman akong mapropagate nito guys. Meron siyang bahay ng spider sa ilalim. Haplasan mo ang imong tibok lawas. Garantisado ang Orion Herbal Oil. Tungod kay kini adunay guava leaves. Yan. Ang laki ng rosette niya. Medyo na-overcome ko na yung mga takot ko sa pagpupugot. May mga millibugs din siya. So, growing season ngayon ng Echeveria at At totoo nga guys na parang growing season kasi ang dami ng mga Echeveria ko ang nagkakaroon ng baby. Naglalabasan yung mga babies nila. Medyo marami yung millibugs niya guys. Isprayan na natin to. Tsaka may mga ants. So lahat ng mga bottom part ay ilagay ko sa shaded area para hindi sila masunog. Wala na to. Natamaan ko na yung mata niya. Behead ko na rin itong si Raindrops guys. Ayan, dami niyang falling dry leaves. Sobrang tangkad na niya Tapos yung babies niya sa ilalim ay hindi lumalaki at meron siyang mga millibugs. So, dapat din talaga na i-behead na natin siya. Good thing din guys na nag-spray ako ng fungicide bago nag-behead sa kanila. Ayan, para safe na walang fungus yung ating mga succulents. Ang ganda. Yung kulay talaga niya guys. Sobrang ganda. Ayan. Sprayhan ko na rin kasi may millibugs din siya. Sobrang dami talaga ng millibugs ngayon. Ayan. Ayan. Si Copper Spoon. I-behead ko na rin. Sobrang dami niya na kasing sanga. At mas gusto kong mas lumaki pa yung kanya sanga. Pugutan ko na rin siya. At na makapag-propagate na rin. May pausbong din yan siya na baby dyan. Yan, 2 nodes. At malaki na yung baby niya sa ilalim. Yung sa left propa. Yan, si Bubblegum. Hanggang dito ko siya pugutan kasi meron siya mga sugat-sugat sa kanyang stem. Ayan
Yan, para maalis na yung may mga sugat. Tsaka, propagate the leaves. May bahay ng spider. Yan. Iisa lang tong bubble gum ko kaya mas maigi talaga na mag-behead para ma-propagate. Pink opalina. Para tumaba naman ito. And siya, mas better talaga kung pag mag-behead ka ay may iniiwan kang dahon sa ilalim, yung sa bottom part. Para meron pa rin photosynthesis activity yung ating plant. Kasi nga may dahon pa. Ayan, stress na stress. Echeveria bella rogue, para siyang sinudulusa yung kanyang facets sa kanyang dahon. Pumangit siya guys. Hindi ko alam kung ano yung nagsisimula sa kanya, fungus ba or mealybugs. Pero wala naman ako masyadong nakikita mealybugs sa kanya. Try ko lang siyang i-behead. Baka sakali magbigay ng babies yung bottom part. Pero itong top part ay parang nagdadalawang isip ako kung mabuhay pa ba siya. Matagal ko na itong gustong i-behead guys eh. Medyo okay pa yung head niya noong naisipan kong i-behead. So ngayon, pumangit na tuloy siya bago ko pa na-behead. Tingnan nyo yan oh, may brown sa kanyang stem. Yan sa pinakagitna. So mayroon talaga siyang sakit. Hindi ko alam kung mag-survive pa ba siya. At ito din, yung bottom part, hindi ko rin alam kung magsusurvive pa ba siya. Kasi meron nga siyang brown dyan sa gitna ng kanyang stem. Wala na rin naman palang leaves na matira. Kasi ang bilis na tanggal noong nasa bottom na dahon. Kung hindi naman ako nag-expect sa kanya na mabuhay, pero okay lang. Hindi rin maganda ang kalagayan nitong cubic frost ko guys. Pero yung gitna niya, tingnan nyo, nakaka-recover na sana din naman siya. Pero pangit talaga ng itsura niya guys. Marami pang mealybug sa ilalim. I-behead ko na rin siya kasi meron siya mga babies dito. Baka sakali mabuhay. Ayan. Oh, okay naman yung kanyang stem pala. Wala naman, hindi kagaya nung bella rogue. Spray na rin natin yung ano niya, stem. Kasi merong mealybugs. Ayan, alisin na rin natin. Pag may mealybugs talaga guys, nangingitim yung mga dahon nila. Yan oh, yung mga ganyan. Yan. Dahil din yan sa mealybugs. Hindi ko din alam ha kung magsusurvive ba ito, yung head na ito. Pero hayaan nyo na. Ayan oh. Pag medyo may mga itim-itim yung mga dahon, hindi ko alam kung anong term niya. Mabilis malagas talaga. Sobrang bilis. At hindi na yan siya magpuproduce ng baby. Meron siya mealybugs. Ito lang yung cubic frost na meron ako. Tapos sakitin pa siya. Kalimutan ko kung saan ko ito nabili. Parang kay Herlet's ata. Medyo nahirapan din ako magpabuhay ng cubic frost dito sa area ko guys. Depende din talaga yan sa ating microclimate. Kung hiyang ba yung mga succulents natin or hindi. First time kong magbehead ng flapjack. Meron kasi siyang mga aerial roots guys. Yan. Yan yung mga aerial roots nyo. May bago pang labas. Fungus ito siya guys. Pero okay na kasi nga, naisprayan ko naman na sila ng fungicide. So medyo gumanda na yung rosette niya. Grabe yung farina ng ano guys, flapjack. Hindi ko alam kung anong problema sa akin purple haze talaga guys. Tingnan nyo oh, nag-dry na yung kanyang stem. Dinidiligan ko naman ito siya. Siguro dahil sa sobrang tanda na niya, mature na talaga kasi ito nung dumating sa akin guys. Mostly sa kanyang mga babies ay may aerial roots. I-harvest ko na lang sila para itanim sa separate na pot. Kasi wala na sila nakukuha dito sa mother plant guys. Natuyot na siya. Ayan. Dehydrated na nga sila guys, yung mga babies. Grabe yung aerial roots. Ito, nagbigay pa rin siya ng baby. Baka hindi nila gusto itong pot na to. May mga mealybugs din siya. Leaf propa ito siya guys. Ayan. Alisin ko na rin.
Ito, ano to siya? Cuttings. Yan na lahat yung ating na-harvest sa araw na to guys, and ang ganda nila. Sure naman ako na mag-survive mostly ito. Maliban na lang dito kay Belarug at saka dito kay Cubic Frost. Ayan. So, thank you all guys for watching and see you in the next one. Like and subscribe. And yun ang fastest way sa pag-propagate ng ating mga succulents para agad silang dumami.